COA papasok sa post-audit level. Tama po ba? Opo, sir. So, ibig sabihin, kahit na ho magkaroon ng ghost project, no, madidetect ng COA sa post-audit level. Supposed to be po, Your Supposed to Honor. be, ganun. Opo. At nasundan niyo pa ho ba yung privilege speech ni Senator Lacson nung pinakita niya yung mga dokumento? Opo, Your Honor. Na meron pong mga kaso na, for example po ito, just 2 days from the notice to proceed, 46% completed na. So Opo, Your notice to Honor. proceed, after 2 days, 46% completed na. And after 86 days, 89% completed na. So, Opo, posible naman po, after 2 days, kalahati ng project tapos na. Meron hong isang project. Ito po yung construction of riverbank protection structure along Pampanga River at Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. 15 days. No? After the notice to proceed, 89% completed na. Opo, Your No? Honor. And then in just 34 days, kompleto na ho yung project. No? Nakita niyo ho to? Ganito po siya, sir, if you would allow me to explain po. Pero nakita niyo ho itong privilege speech ni Opo, Your Senator Honor. Lacson. Kayo ho, nakita niyo ho itong... marami ito No, I just narrated a few items from that privilege speech. Opo. Kayo ho, nakita niyo ho itong mga dokumentong to? Yung dokumento po mismo, like the disbursement vouchers and yung mga supporting documents po, sir, hindi po siya na-submit sa COA. Pero nandun po sa report on publicized government program, project and activities, kaya ko po sinasabing tama po na dinideclare na po as early as on the 10th or kung ilang araw pa lang po ay nasa more or less nasa 50% na po. Nakikita po siya sa RPGPPA. Pero yung pong audit action, hindi po agad-agad siya na, let's say for example, sir, i-disallow agad kasi primarily, isasubmit po muna ni implementing office yung mga vouchers sa COA. And then, di ba sir, meron po tayong reglementary period on the submission of the accounts. So si auditor po, nag-issue po muna siya ng mga audit observation memoranda requiring or reminding the implementing office to submit the unsubmitted disbursement vouchers. Pero dahil hindi pa nga po na-submit, na-compel po si auditor na mag-issue ng notices of disallowance primarily dahil may indication na po ng fraud based doon sa RPGPPA na sinasubmit po nila dahil hindi nga po sila nagsasubmit ng mga disbursement vouchers din po. Pero ma'am, ito 2023 pa, 2023, Opo. 2024. Opo. Paano po umabot na ganito after 2 years, tsaka lang ho lumalabas to? Ba't hindi ho na-detect ng resident auditor doon? And who is the resident auditor during those times? The resident auditor during those time and up to present po is Miss Cinderella Esperanza Santos po. Actually po sir, papunta po sana siya dito pero talagang trinatrangkaso po. Kagaya ko din po, trinatrangkaso din po. Bakit hindi niya ho na-detect? Kasi office at pinakita rin ho doon sa privilege speech yung mga pictures na sinasubmit as evidence of Yes, completion, pare-pareho. Opo. Diba? Ito ho, hindi naman kailangan ng ubod ng talino para makita ho to. Dapat lang ho, masinop. Yes po. Yes, sir. Paano ho nakalampas to after 2 years? In fact, hindi nga lumalabas to. In this privilege speech lang ho na lumabas. Yes po. Sir, i-remind ko lang po kayo, sir, 2020 hanggang 2023 po, hindi po tayo although sinubukan po ng audit team na mag-inspect po as early as 2022, kahit na po may mga restrictions pa po. So nakapag-ikot po sila. On 2023 po, sir, hanggang kung di po ako nagkakamali. Hindi ikot. Yes, sir. Just purely on documents. Makikita nyo na. Post-audit, tinitignan Yes, yung sir. dates. Opo. Tinitignan yung mga supporting documents. Opo. Tinitignan yung mga veracity of their declaration, di Yes ba? po. Yes, sir. Kaya nga po napilitan po yung auditor na mag-disallow ng mga transactions po ng Bulacan First DEO kasi hindi po lahat na-submit po yung mga transaction documents po, sir. And then kaya din po siya ni-request for fraud audit po. Kasi nga po, hindi na But po the fraud talaga audit, kaya. ngayon lang nangyari yung fraud Opo. audit Yes after po. 2 years. Yes po, sir. Bakit hindi ho nalaman sa libo-libo ho ng project doon, hindi ho na-detect kaagad?
Sir, dadalawa lang po yung audit team. Ibig kong pong sabihin, isa lang po yung, meron po tayong audit team leader at isa lang din po yung kanyang audit team member. Tapos din po, aside po sa Bulacan First DEO, on which case from 2022 na nasa 100, more or less, nasa 120 or 140 po yung flood control projects po nila, lumobo po siya ng 2023 and 2024 by double po ng numbers. Sa flood control projects lang po yun, sir. Aside pa po doon sa mga other infra like buildings, structures, roads, and bridges po. And then meron pa din po silang hawak na 8 district engineering offices. Ikwento ko lang din po, sir, in 2023 po, sa budget po ng COA for 2023, nagbawas po ng plantilla positions ang DBM by 100 plus employees supposed to be na dapat ma-deploy po sa mga auditing agencies. So kaya po, ang distribution lang po ng bawat audit team na mabibigat, sir, halos nasa 2 auditors lang po. And then, isa lang din po per province. Sa case po ng Region 3, meron po tayong 7 provinces sa Region 3. Nasa 16 technical specialists lang po ang meron tayo. Kaya sa Bulacan po, 1 or 2 engineers lang po ang assign. Kaya hindi po niya ma-inspect po lahat. Mr. Chair? Yes, for one. Follow up lang ito. Kailan kayo nagsimula ng fraud audit na banggit nyo? Tungkol doon sa yung sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian. Sir, nag-issue po ng memo ang aming chairman noong August 12 po. For August the, 12. yung una, sir, retrieval po muna ng mga documents and then eventually Teka muna, creation nauna of muna audit. yung special audit, di ba? Bago Opo. kayo nag-fraud audit. Hindi, sir. Iisa po yung... So, diretso na kayo sa fraud audit. Opo. Ano nag-trigger doon sa fraud audit ninyo? Sir, sa doon po particular sa... project? Sandali lang po. Sorry po. Kailan po nagsimula? Ano nag-trigger kaya kayo nag-fraud audit? Opo. Sir, doon po sa sumbong mo sa Pangulo, tsaka yun pong press conference po ni President, sir, noong August po. So, eventually, sir, initially, retrieval po muna ng documents. And afterwards po, doon sa mga dates, hindi ko kabasado, pero sunod-sunod po yun. Tsaka po nag-create ng fraud audit teams po. And then, eventually, nag-deploy na rin po ng okay mga na po, technical. malinaw na. Opo. Thank you, sir. Opo. Thank you, Mr. Chair. Suniko, ibig bang sabihin mo ngayon sa amin dito sa committee kaya naglipa na itong ghost projects because failure kayo sa pag-carry out ng inyong mandato dahil kulang kayo ng tao, kulang kayo ng engineers mag-inspection? Opo. Ganito po siya, sir. Mataas, basically, sir, meron po tayong tinatawag na risk assessment. Sa dami po ng mga controls na meron po si DPWH, meron po siyang Quality Assurance Audit Office, meron din po siyang Inspectorate Team. Hayaan mo na yung Yes, sir. DPWH. Opo. That's none of your concern. Yes po. Concentrate sa COA. Yes po. Bakit ito, sabi mo kayo na kulang kayo ng tao? Opo. So, kailangang dagdagan kayo ng tao? Yes po sana, sir. Ha? Opo. Para magampanan nyo yung mandato? Opo sana, sir. Bakit ngayon lang ito lumabas? Sir, lumalabas na po yan sa mga budget hearing natin. As I have mentioned, para po sa 2023 budget namin, sa Bulacan alone po yun, sir, yung inalis po na 120 plus na positions po. Thank you, Mr. Chair. Okay, balik sa'yo. Opo. Ako ho, I respect the elders, Mr. Chair. 2 elders ho yung katabi ko. Ma'am, parang hindi katanggap-tanggap na because of lack of manpower, lumampas to ng ilan years. Kasi, diba, every end of the year, meron exit conference. Alam ko ho, nung mayor po ako, every end of the year, may exit conference, sasabihin sa'yo lahat ng deficiency doon. At pag hindi mo nagawa, the following year, puro disallowance. In fact, yan nga ang comment ng mga kapitan. Pag bumili sila ng konting bagay lang, disallowance, explain. Pero ito, 2 years, 3 years, mas matagal pa based on the testimonies, hindi na nadidetect ng COA.
Hindi, sir. May mga observations naman po ang mga auditors natin, sir. Yun nga lang po, sa dami din po. Kasi, sir, pagka kunwari po, nag-issue Ba't po walang action ng NBank? Ba't walang action ng commissioner? Kung na-detect na nila, lalo na ganito, we're talking about, ma'am, hindi ito 1 million, 2 million. We're talking about billions. No? Billions ang perang nawawala. No? At ang pinag-uusapan natin dito, ghost projects. At pinag-uusapan natin, based sa dun sa nahalungkat ni Senator Ping, mga very obvious tampering of supporting documents. No, you don't need to be a CPA to know that. Makikita mo na kaagad eh. Ngayon, ang tanong ko, baka yung mga kasamahan nyo doon kasama rin dito sa modus. Naimbestigahan ba ho sila? Wala ho kasi yung resident auditor. Naimbestigahan mo ba sila? Sir, meron po kasi kaming internal audit affairs. So, nasa kwan na po namin yon sa chair, sa disposition po ng aming chair. Yeah, but naimbestigahan na ho sila? Because right now, kailangan matita lahat eh. Wala po akong knowledge pagdating po doon, sir, kasi sa human resource na po yun, sir. Yeah, pero ang punto ho namin, ang last control or last safeguard in that area is COA. Yes po. Sir, Pag ang COA bulag, lalampas talaga ito. Sir, pwede ko po bang i-share, sir, yung mga paghihirap din po ng auditor? Di ba, sir, as mentioned earlier, sir, kahit po meron pa po tayong limited movement during 2022, nag-inspect po sila. Based po sa kwento ni Miss, nung ATL po, naghahati pa po silang dalawa nung kanyang member para lang po marami silang maikutan pag nag-inspect po sila. Hindi lang yung inspection eh. Yes, The inspection, naintindihan ko, yung dokumento Opo. eh. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi na-detect sa dokumento na in 15 days tapos na yung proyekto? Yung sinasabit na supporting documents, mga pare-parehong pictures. Yes, sir. Hindi na inspection. Opo. Ako naintindihan ko Yes, inspection, sir. malalayo talaga. Pinuntahan namin, malalayo talaga. But Opo. yung dokumento lang, tabletop lang to. Opo. Kaya po nag-disallow yung auditor po natin, sir. Yeah, but this is after many years. Ba't hindi dinisallow immediately at in-elevate to kaagad? Sir, madami po talaga kasi. Kailangan po kasing i-check din, sir. Kasi sa totoo lang po, pagka nagdi-disallow din po, iniisa-isa po ng auditor. Ganito na lang. Opo. What we want is pati yung COA resident auditor maimbestigahan rin. Sige po, sabihin Kasi po kung namin. hindi, mawawala no kami ng kumpiyansa sa COA. Opo. Senator Win? Yes po. Yes, go may ahead. interject. Quick question lang po. Follow up on that question kay Engineer Bryce. Engineer Bryce, meron kay resident auditor. Sino po ito? Sa pagkakakilala ko po si Ma'am Cindy po. Nakakausap niyo po ba? I mean, pasok ba siya dun sa grupo ninyo sa transaksyon para nabibigyan niyo ba siya? Ilang porsyento binibigyan sa kanya para pirma lang siya ng pirma? Specific na wala po, pero alam ko kinakausap siya ni Boss Henry tsaka po ni accountant namin. Ng accountant ninyo? Regarding po dyan. So alam ng COA, resident COA auditor niyo yung mga ghost project na yan? Mga substandard project, alam yan? Sa pagkakaalam ko po. Will you confirm, Engineer Alcantara? Your Honor, tingin ko po wala pong alam si auditor doon sa mga ghost project po because they're relying on the documents po. Hindi po sa actual field po talaga. In fairness po kay auditor. Relying wala po sa siyang mga alam. documents na sinasabit nila Bryce Hernandez at saka JP Mendoza. Is that correct? Actually po, ang proseso po, Your Honor, accounting section po ang nagsasabit po sa... Accounting section po ninyo. Yes po, Your Honor. Nandito po ba ang accounting section po ng DPWH sa District 1? Siya pala nagsasubmit sa COA? Sir, bagong bypass po. Kung lahat ng mga tao may sakit, may cancer, Sa bypass po. may trangkaso. Sige po, that's all, Senwin. Thank you. Akala ko second round muna yun, Senator Tulfo. Ang punto ho namin, Ma'am Sunico, is ibalik ang tiwala sa COA. No, because in many of our organizations, COA talaga ang safeguard doon. Sa local government, COA rin. Even pinaka-barangay, COA rin. Pero ito, hindi ako naniniwala na makakalampas to sa COA kung hindi ho kasali siya sa modus. No, pwede yung na-absuelto ho siya ni Engineer Alcantara. But then again, ang gusto ho namin, mabalik ang tiwala sa COA. Chair,